Thanks for dropping me here, Aisel. Pagpapaalam niya sa kaibigan bago nakipagbeso-beso. I'll ask Ring to pick you up later, okay? Bilin pa nito. Tumango na lamang siya at lumabas na ng sasakyan. Agad siya na dumiretso sa lobby at hinanap si Colton sa receptionist. Hello ma'am, how may I help you? Nakangiti na bungad ng babae kay Samantha. I'm looking for Mr. Colton Mijares. Sagot niya. Sorry ma'am, but do you have an appointment with the CEO? Napalunok siya sa tanong na yon. Hindi niya naalala na CEO nga pala si Colton at hindi basta-basta pwede istorbohin. Pero mahalaga ang pakay niya rito, kaya kailangan niya talaga na makausap siya. Ngumiti siya sa babae at muli na nagsalita. Actually, I don't. But I really have to talk to him. It's important. I'm sorry, ma'am. I can't let you in without an appointment. It's the CEO's protocol. Pinanghinaan ng loob si Sam sa narinig, pero kailangan niya talaga na makausap ang CEO. Is Miguel around? Muli na tanong niya. Kung hindi siya makakalusot kay Colton ay baka kay Miguel pwede. Miguel? Are you referring to Mr. Miguel Daza, ma'am? Tumango na lamang siya kahit hindi sigurado sa apelyido ni Miguel. Paano naman niya malalaman ang buong pangalan kung madalas na Migs nga lang ang tawag sa lalaki? Sana lang si Miguel at ang Miguel Daza na tinutukoy ng babae na hinahanap niya ay iisa. Mr. Daza also don't accept visitors without an appointment, ma'am. Malapit na mawala ang mga ngiti ni Sam sa kanyang labi nang muli na sabihin ng kaharap na kahit kay Miguel ay kailangan na may appointment. Kailangan niya na makaisip ng paraan upang makapasok sa opisina. Miss, ganito na lang. Importante kasi talaga na makausap kong CEO. Can you call him and tell him that Samantha Randall is looking for him? Mabilis na umiling ang babae. I'm sorry, ma'am, but... Sam? Samantha? What are you doing here? Parang nabunutan ng malaking tinik si Samantha nang marinig ang boses ng tumawag sa kanya. Nang lumingon siya ay nakita niya si Miguel na nakangiti kasama ang isa sa tauhan nito na si Vincent. Natatandaan ni Sam ang lalaki dahil kasamahan siya ni Atasha sa trabaho at tumulong din sa paghahanap nila nang mawala ang kaibigan. Miguel, thank God I saw you. Napataas naman ang kilay ng dalawang lalaki sa kaharap. Bakit? May problema ba? I need to talk to Colton. Is he here? Mabilis na sagot niya. Yeah, may meeting siya in an hour. So probably nasa opisina na siya. Good, ihatid mo ko sa kanya. Now na, as in now. Pagmamando pa niya sa kausap na ikinagulat nila, pati ng babae na receptionist. Tiningnan niya ang babae nang nakangiti, sabay turo kay Miguel. He'll see me now. Thanks. Agad niya na hinatak ang braso ni Miguel papunta sa elevator. Wala naman nagawa ang dalawang lalaki kung hindi ang sumunod sa kanya. Vin, mauna ka na sa opisina at ihahatid ko lang si Sam sa opisina ni Colton. Tumango naman ang kinausap at sumakay sa common elevator habang sila ay sa executive elevator sumakay. What brings you here, Sam? Bakit kailangan mo si Colton? Tanong agad ni Miguel sa kanya pagkasakay sa elevator. May importante ako na sasabihin kay Colton. Ano? Pangungulit pa ni Miguel sa babae. Si Colton ka ba? Di ba ang sabi ko may sasabihin ako kay Colton? Hindi kasi Colton so hindi ko sa'yo sasabihin. May pagtataray na sabi niya rito. Hayos ka talaga, Samantha ha. Pagkatapos mo ako gamitin para makalusot sa receptionist, ngayon tatarayan mo ako. Huwag ka na magtampo, Miguel. Importante ang sadya ko pero nararapat lang na si Colton ang unang makaalam. Sigurado naman ako na sasabihin niya rin sa'yo ang mga sasabihin ko eh. Ano bang sasabihin mo? Ang kulit mo talaga. Bakit ba ang bagal ng elevator na to para tumigil ka sa kakatanong? Tungkol muna sa nang sasabihin mo. Tungkol sa makapagbabago ng buhay niya. Magpapabago ng buhay niya? Gaya ng ano? Linawin mo nga. Napapadyak na sa inis si Samantha sa kakulitan ng lalaki na kasama niya. Ayaw niya sabihin ang nalalaman niya dahil hindi niya alam kung lubusan na mapagkakatiwalaan si Miguel o gaya rin siya ni Kane na isang traidor. Tungkol sa... Naputo lang sasabihin ni Sam nang bumukas ang pinto ng elevator. Nakahinga siya ng maluwag at tali-dali na lumabas upang hindi nakulitin ni Miguel.
Dumiretso siya sa lamesa ng assistant na lalaki ni Colton. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Hi, I'm here to see Colton. You don't have an appointment with the CEO. Masungit na sabi nito. I know, but I'm here to see him. I'm with Miguel. Sabay turo niya sa papalapit na si Miguel. Pinandilatan niya ng mata si Megs at napailing na lamang ang lalaki sa ginawa niya. Let her in, Lawrence. Ako nang bahala sa'yo pag binulyawang ka ni Colton dahil sa kakulitan ng babae na yan. Tumango naman ang lalaki, saka tumayo at lumakad papunta sa pintuan ng opisina ni Colton. Kumatok siya at nang marinig na magsalita si Colton sa loob, ay nakahinga siya ng maluwag. Pagbukas ng pinto ay lumingon agad si Colton sa direksyon nila. Samantha, what are you doing here? You may leave, Lawrence, and tell Miguel to see me before the day ends. And no visitors, even Leah. Especially Leah. Utos ni Colton Mijares sa assistant na tumango naman, tsaka agad na lumabas ng opisina ng amo. What brings you here, Sam? Take a seat. Bati ni Colton sa babae na bisita habang itinuro pa ang upuan sa harap ng lamesa niya. Leah? Sinong Leah? Agad na tanong ng babae. Leah Madrigal, and it's something complicated. But enough about that. Bakit ka narito, Sam? I have something really important to tell you and to discuss with you. Agad na napataas ang kilay ni Colton nang marinig si Samantha. About? About Atasha. Halata ang gulat sa ekspresyon sa mukha ng lalaki nang marinig ang sinabi ni Samantha. Napahawak siya sa kanyang noo at marahan na hinimas yun. What is it, Sam? Malungkot na tanong niya. Tiningnan ng mabuti ni Sam ang lalaki na kaharap. Baka sa mukha nitong lungkot at hindi maintindihan na emosyon sa mga mata nito. May balita ka na ba sa kanya? Natigilan si Colton sa muli na tanong na yun ni Samantha. Ano ba ang dapat niya na isagot? Hindi siya sigurado kung kasama ba sa tinutukoy na balita ni Samantha ang bagong kaalaman na nakuha niya buhat sa kanyang madrasta. I don't know. I really don't know, Sam. Nawawalan na ako ng options. Nawawalan na ako ng mga paraan at pag-asa. Hindi ko alam kung nasaan siya at bakit niya nagawang umalis. Kung malalaman mo ba'y pakikinggan mo ba siya? Makikinig ka ba sa mga paliwanag niya at sa mga sasabihin niya? Agad na napatitig si Colton kay Samantha. Sa isip niya ay alam niya na maaari na may alam na ang babae. Ito lamang ang dahilan para magsalita si Sam ng ganoong mga bagay. Maaari na totoong sinasabi ni Ophelia. Maaari na totoo na may anak si Atasha. May anak siya kay Atasha. Kung ano man ang dahilan niya, handa ako na makinig sa sasabihin niya. Dahil gusto ko siyang maintindihan. Gusto kong maintindihan ang lahat ng naging rason niya para mawala na lang siya at umalis na lang siya ng basta-basta. Alam ni Samantha ang paghihirap ni Colton at ramdam niya ang pagmamahal nito sa kaibigan nila. Bago pa man niya aminin ang tungkol sa balita ay kailangan munang alamin ni Sam kung sino ang maaari na pagkatiwalaan ni Colton. Kaya muli siya na nagtanong sa lalaki. Colton, how well do you trust your friends? I trust them with my life. I trust them with everything that I have. Diretso na sagot ni Colton. At sa punto na yon ay nakaramdam ng awa si Samantha sa lalaki na lubos na nagtitiwala ngunit tinatraidor ng kaibigan. Why? What do you mean why? Why do you trust them with your life? Dahil alam kong tibay ng pagkakaibigan namin. I know that they will take a bullet for me. Just the same with me, I will take a bullet for them. Ganoon kalaking tiwala namin sa isa't isa. Are you sure your friends can be trusted, Colton? Anong sinasabi mo? I don't seem to take what you're implying. Halata ang bigla na pagkainis sa boses ng lalaki. Kane Loyola. How well do you know him? Kane's got my back simulat sa pulpa. In fact, isa siya sa masigasig na naghahanap kay Atasha sa tulong ng mga investigador niya. Do you trust me, Colton? Halata ng pagkadismaya ni Colton sa patuloy na walang saysay na pagtatanong ni Samantha. Gusto na niya na mainis rito at bulyawan ng babae dahil sinasayang nito ang oras niya. Ang oras na dapat ay inilalaan na niya para hanapin si Atasha. Para hanapin ang katotohanan tungkol kay Atasha at posible na anak nila. I'll rephrase that. Do you trust me with Atasha's life? Hindi maintindihan ni Colton ang pinatutunguhan ng usapan niya at ni Samantha.
Pero alam niya na kung tungkol kay Atasha ang pag-uusapan ay lubos ang tiwala niya sa mga kaibigan nito. Ilang beses na nila yun na pinatunayan na kaya nila na ipaglaban si Atasha kahit saan at kahit kanino. Tumango si Colton bilang tugon kay Samantha. Will you believe me kung sasabihin ko sa'yo na may traitor ka na kaibigan? Traitor na nagbabalak ng masama laban sa'yo at kay Atasha. Nanlaki ang mga mata ni Colton sa gulat nang marinig yun. What? Sino? Sinong nagtatraidor sa akin? Madilim ang mukha na sabi pa niya sa mataas na boses. Sa totoo lang hindi ko alam kung sino-sinong totoo sa'yo at nagtatraidor sa'yo sa mga kaibigan mo. Pero isa lang ang sigurado ako. Don't ever trust Kane Loyola again. Matigas na sabi ni Sam. Kane? Hindi makapaniwala si Colton. Si Kane, ang matalik na kaibigan niya na si Kane ang tinutukoy ni Samantha na nagtatraidor sa kanya. Paano? Bakit? Nakita ko sila sa bar nung isang gabi. Spins Bar to be exact. Kasama niya si Yulens Villagomesa, ang ex-boyfriend ni Atasha. Kitang-kita ni Sam ang mabilis na pagsara ng kamao ni Colton na parang manununtok na sa galit sa ekspresyon ng mukha nito ngayon. Sigurado ka? Bakit? Wala akong maisip na dahilan. Kahit nagalit ang ekspresyon ni Colton, ay kita pa rin sa kanyang kaguluhan sa isip kung bakit nagagawa na sabihin ni Samantha ang mga bagay na ito. Hindi ko alam ang dahilan niya pero isa lang ang sigurado ko. Nakikipagsabwatan siya kay Yulens para mapabagsak ka. Hindi ko inaasahan na makikita siya ron nakasama si Yul. Ano bang nagawa mo sa best friend mo at ganun na lang ang galit niya sa'yo? Napaisip si Colton. Wala siyang maisip na dahilan para traidorin siya ni Kane ng ganito. Alam ni Kane kung gaano kahalaga sa kanya si Atasha at hindi niya maintindihan bakit makikipagsabwatan kay Yulens ang kaibigan niya. Wala naman din silang pinagtatalunan sa mga nakaraan na araw. Maliban lamang ang relasyon niya kay Leah. It's about Leah. Who is Leah? My girlfriend. Mahina na sagot ni Colton. Nagsalubong ang kilay ni Samantha sa narinig kay Colton at halata agad ang galit sa babae. You have a fucking girlfriend? Galit na sigaw ni Samantha na nahampas pa ang lamesa niya. It's not what you think, okay? Enlighten me please, Mr. Mijares. Sarkastiko na tugon ng babae sa kanya. Kailangan ko lang i-divert ang atensyon ni na Ophelia to Lens. Kailangan ko lang ipaalam sa kanila na hindi na importante sa akin si Atasha. Dahil may girlfriend na ako para tigilan na nila si Tash at hindi na gamitin laban sa akin. And where does Kane enter the picture? Shit, how can I forget? Type ni Kane si Leah. Hindi ko akalain na ganun kalaki ang pagkagusto niya kay Leah para umabot na traidorin niya ako. Kaya siya galit na galit sa akin nung nakaraan. Paliwanag pa ni Colton sa babae. Dahil broken-hearted ang best friend mo, dahil sa kagagawan mo ay naisipan ka niya na traidorin? Pathetic. Anyway, what do you plan on doing with your girlfriend dahil alam mo nang siyang dahilan kaya ka binabackstab ng kaibigan mo? I don't know. What? You don't know? Mag-isip ka nga ng diretso, Colton, dahil nagiinit ang ulo ko sa'yo. You better think straight dahil gagamitin ni Kane laban sa iyong anak mo. Ang anak mo kay Atasha. Nanlaki ang mata ni Colton sa narinig kay Samantha. Ito ang konformasyon na hinihintay niya. Ang katotohanan na may anak siya kay Atasha at ang impormasyon na ito ay nanggaling mismo sa kaibigan ng babae. Paano mo nalaman yan? I heard them talking, Colton. Pinag-uusapan nilang tungkol sa anak mo, hindi ko alam kung nasan siya at kung nasan si Atasha. Hindi nabanggit ni Kane. Alam ko lang na itinatago niya rin ang ibang detalye hanggat hindi pa siya lubusan na nagtitiwala kay Yulens. But you have to make a move now, Colton. And the only vet we have para malaman ang kinaroroonan ni Atasha at ng anak mo ay si Kane. That asshole. May impormasyon na siya kay Atasha pero itinatago niya sa amin. Kaya pala ang tagal niya na hindi nagpapakita sa amin ni Miguel dahil may alam na palang walang yana yon. At sa dami ng kakampihan niya si Yulens pa. Galit na galit si Colton sa bagong kaalaman na ito. Hindi niya matatanggap na tatraidorin siya ni Kane dahil lang sa isang babae. Pero kung ganito na laro ang nais ni Kane, ito ang ibibigay niya. Can you trust Miguel? Muli na tanong ni Sam. I don't know but I honestly think I can. I do. Muli naman na tumango si Samantha. Please, Colton, do everything in your power para makakuha ng informasyon kay Kane.
Kailangan malaman natin kung nasan si Atasha at ang bata. Wala sa mga kaibigan namin na nakakaalam nito. Kahit si Aisel ay hindi ko sinabihan ng nalalaman ko. Sa pananaw ko, ikaw ang dapat na una na makaalam ng mga bagay na to. At naniniwala ako na kaya mo na hanapin ng mag-ina mo. Please do it, Colton. Please look for Atasha and your baby. Maluha-luha na pakiusap ni Samantha kay Colton. I will, Sam. I will. Even if I have to kill Kane, ay gagawin ko. Makita ko lang ang mag-ina ko. What did you just say, Colt? Si Kane? Tinatraidor ka ni Kane? Ito ang hindi makapaniwala na tanong ni Miguel sa kaibigan na si Colton matapos sabihin itong mga nalalaman tungkol kay Kane. Shit, now I know bakit bigla siya na nawala. Nakakuha na ng impormasyon ng hayop na yun at walang balak na ipaalam sa atin. Nang gagalaiti na sagot ni Colton sa kaibigan. Pagkaalis ng matalik na kaibigan ni Atasha na si Samantha Randall kanina ay agad na pinapunta ni Colton sa kanyang opisina si Miguel. Hindi man siya sigurado kung isa rin ba si Miguel sa tumatraidor sa kanya o hindi. Ang alam niya lang ay kailangan niya ng karamay ngayon. I can't believe this. Nang dahil kay Leah isisirain ni Kay ng pagkakaibigan natin? Anong nakita niya sa babae na yun? At sa lahat ng babae ay si Leah pa talaga. No offense, Colton. Alam ko girlfriend mo siya. But she's the worst. Hindi ko alam, Miguel. Hindi ko alam kung anong meron kay Leah para ipagpalit ni Kay ng matagal na namin na pagkakaibigan. And don't worry, no offense taken. Alam ko naman ang ugali ni Leah and frankly, hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. I don't even know who to trust anymore. Tumitig pa siya sa kaibigan upang maipahiwatig ang mga gumugulo sa isip niya. You can trust me, Colton. Hindi kita kaya na traidorin. Isa ka sa mga dahilan kung bakit naabot kong kinalalagyan ko ngayon. At hindi ko iisipin kailanman nasaksakin ka ng patalikod. Paliwanag naman ni Miguel sa pag-aalangan ng kaibigan. We need to find Atasha now, lalo na't alam ko na may anak kami. Kailangan niya na magpaliwanag sa akin kung bakit niya itinakas at inilayo sa akin ang anak ko. Giit pa niya sa nanggigigil na tono. Teka, Colton, hindi pa naman tayo sigurado at kahit si Samantha ay hindi pa rin naman sigurado sa mga narinig niya. Maaari na anak mo nga yun, pero may posibilidad din na hindi. Napatitig lalo si Colton sa tinura ng kaibigan na si Miguel. What the? Na may iba na nakabuntis kay Atasha? Lalo ang pagtaas ng galit ni Colton nang maisip na may ibang lalaki na nagmay-ari kay Atasha. At ang posibilidad na doon ito may anak ay mas lalo na nagpakulo sa dugo niya. Mas gugustuhin niya na anak niya ang bata kaysa ang malaman na ibang nakabuntis sa babae na mahal niya. But it is a possibility, Colton. Matagal nang nawawala si Atasha at hindi natin alam kung ilang taon ng bata na tinutukoy nila. Malaking posibilidad na pinapaikot lang tayo ni Kane, lalo ikaw dahil alam nila Kane at ng mag-ina na yon. Nakahinaan mo si Atasha. Natigilan si Colton sa sinabi ni Miguel. May puntong sinasabi niya at sa pagkakataon ngayon ay hindi siya dapat magpadalos-dalos. Kailangan niya muna masiguro kung totoo na may anak si Atasha at ang kasunod noon ay ang alamin kung siya ba o hindi ang ama ng bata. The best we could do right now is to confront Kane. Kailangan natin siya na makausap at kung sinasabi ni Sam na noong isang gabi lang niya nakita si Kane, ay malamang na narito pa siya. Kailangan natin na pasundan sa mga tao mo, Colton. Alamin ang tinatago niya, tapos tsaka natin siya gugulatin na alam na natin ang pagtatraidor niya. I can't wait that long, Miguel. I need to know now. Kailangan natin si Mateo. Sigurado ako na may alam si Mateo. Giit pa ni Colton. Napasandal si Miguel sa kinauupuan sa couch at malalim na buntong hininga ang pinakawalan. I don't think so, Colton. Sa tingin ko, alam lahat ni Mateo tungkol dito. Sinubukan ko siya natawagan noong nakaraan pa, pero sabi niya wala siyang impormasyon. Nakapagtataka lamang na simula nang dumistansya si Kane sa atin, ay hindi na rin nagbigay ng kahit ano pa na update si Mateo. Isa lang ang ibig sabihin nun, magkasabot ang dalawa. Hindi naman malayo na mangyari na may alam si Mateo sa tinutuluyan ni Kane. After all, Kane is the one who hired him. Mahina na napamura si Colton sa sinabi ng kaibigan. Alam niya na tama ang hinala ni Miguel. Now it leaves us with Kane. That fucking asshole. Makikita niya. Kung sa inaakala niya na makakalusot siya sa pagtatraidor sa akin, pues nagkakamali siya. Mali siya ng tao na binangga. Ngayon walang kaibigan dahil sinira na niyang tiwala ko. We need a plan for that at kailangan din natin na malaman ang buong plano ni Kane. I will get to the bottom of this, Miguel.
Sisiguraduhin ko na aaminin ni Kenan lahat ng katarantaduhan at pagtatraidor na ginawa niya laban sa akin. At sisiguraduhin ko na lahat ng ito ay ibabalik ko sa kanya.